ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaalala po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayong kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news, since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Wow! Ang galing! So hindi naman din po kayong kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news, since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Wow! Ang galing! So hindi naman din po kayong kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news, since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Wow! Ang galing! Ang galing ng mga kareaksyon. Kasi dadaan sila ng dadaa na mayroong troll armies, mga bayarang trolls, bayarang vloggers, wala naman pala silang napatunayan na mayroong gano'n. Sino ang fake news ngayon? Sino ang fake news ngayon? Vlogger Claire! Alright, reaction TVP is nagbabalik. Reaction! Napakaganda po ang mga pag-uusapan natin yung mga reaction na mantakin po ninyo si Vlogger Claire. Sinuplak, pinutata. Pinutata po ng isang reporter, journalist. Ito po, pakinggan po natin, pero bago po yan, huwag niyo at i-share ang ating mga video. Ito na. Ito po, pakinggan po natin, pero bago po yan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating mga video. Ito na. Pakinggan po natin mga ka-reaction, ha? Tayong mga po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatutuong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa segment, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaalala po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayong kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news, since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Boom! Anong pangalan niyan? Hoy, Vlogger Claire, anong pangalan niyan? Wala stick yan. Meron parang ganyan mga mainstream media. Kababahan niyang tao, meron siyang yag balls. Hoy, Vlogger Claire, ikaw daw pa hindi fake news? Hoy, Vlogger Claire, makinig ka dito. Ikaw daw ba hindi fake news? Wala stick po no, mga ka-reaction. Tingnan po ninyo si Vlogger Claire. Nabutata po mga ka-reaction. Wala naman pala kayong ebidensya na itong mga vlogger na ito ay mga trolls at tagapagpakalat ng mga fake news. Ano po sabi nung ginang? Ang galing nito. Anong pangalan nito? Pag-iarap na yung pangalan nito para may promote ko. Ito ang pag-gawin. Army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaalala po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayong kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news, since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po. So, ibig sabihin, walang batayan na lahat ng mga sinasabi ng mga sinasabing troll army. Pagpakitawag nga siya, no? Patawag niyo si Barbers. Ay, patanong natin dito sa ginang na ito, napakagaling mo, ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Biglang lumakas ang apil mo, ma'am. Ma'am, ang galing mo. Nandiyan ka sa Malacanang at binanatan mo si Vlogger Claire harap-harapan. Hindi talikuran. Ikaw ba, Vlogger Claire, hindi mo ba tinuturing ang iyong sarili na isang tagapagpakalat ng fake news? Ang galing ng alin na to.
Idol kita, ano bang pangalan mo, Ali? Pakitanong nga yung pangalan ng Ali na to para may promote natin. Mabigyan natin ng gintong medalya. Nasaan yung gintong medalya? Nasaan? Nasaan? Wala? Okay. Mga ka-reaction, napakagaling po ng ginang na ito. No? Biglang sinabihan si Vlogger Claire, ikaw ba hindi mo maituturing ang sarili mo na isang tagapagpangalat ng fake news? Asarap pong ulit-ulitin yan. Ito, pakinggan po natin. Pakinggan natin para naman... Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. Troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Wow! Ang galing! Ang galing ng mga ka-reaction. Kasi dadaan sila ng dadaa na mayroong troll armies, mga bayarang trolls, bayarang vloggers, wala naman pala silang napatunayan na mayroong ganun. Sino ang fake news ngayon? Sino ang fake news ngayon? Vlogger Claire! Yan ay isang legit na katanungan na pala kayong napatunayan pa at wala kayong na-pinpoint na itong personality na ito, itong mga grupo na ito ay hindi sila mga trolls at hindi sila tagapagpakalat ng fake news at wala pa kayong talagang ebidensya na sila ay mga fake news spreader. Baka ikaw ang fake news. Di ba yung sinabi niya? Ikaw ba ay hindi fake news spreader? Malupit po no, mga ka-reaction. Malupit. Ganito po yan. Pag sabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. And in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. Si Vlogger Claire ay isang vlogger na mababa ang lipad. Totoo ba yun? Vlogger na mababa ang lipad? Mga ka-reaction, ganun po ba siya magbigay ng analogy na sinabi ko ito ay isang dalaga pero may asawa. Ito ay isang bobita at talaga naman siya ay bobita. Oh, di ko mo lawyer ka, ikaw ay matalino na. Ito po natin nakikita mga ka-reaction. At nagtataka ako, hindi pala lahat ng lawyer ay matatalino. Kaya pala sinabi nila, may mga abogadong walang kampanilya. Mantakin mo yan, Vlogger Claire. Wala pa kayo. Katulad nito, oy, Barbers, makinig ka dito, Barbers, ha? Ikaw, vlogger kayo dyan, mga bayarang vlogger, mga trolls ang pinagsasabi nyo dyan. Meron, lalo na ikaw, Barbers, na sinabi mo na merong narco-vloggers, Chinese-funded vloggers, at mga Pogo-funded vloggers, ha? Nasaan yung mga yun? Yun ba yung 37 na pinatawag mo? Na hindi pumunta? O kung hindi sila, ang tinutukoy mong narco, Pogo vloggers at mga Chinese-funded vloggers, sino yung mga tinutukoy mo? Sino yung mga tinutukoy mo? Bakit sila ang tinawag mo dyan sa Senado, Kongreso, kung palang hindi sila verified, at bakit mo sila pinatawag, at bakit niyo sila pinasubpina, pinasokos order? Napaghahalata kayo, mga tricom kayo, Napaghahalata kayo na kayo ay natatakpan. Nasasaktan kayo sa amin. Kasi kami lang ang nagsasabi ng totoo. At sino yung mga fake news? At mga bayarang trolls? At mga bayarang media? Tanungin nyo si Tamba tsaka si Bobong Marcos. Sinabi nga ni Bobong Marcos, di ba meron siyang troll farms? Di ba sinabi niya mismo? Si Bobong Marcos mismo ang nagsabi
na meron siyang troll farms? O ba tayo yung paniwalaan si Bobong Marcos na meron siyang troll farms? Hindi po yun fake news. Alam mo, Vlogger Claire, ang fake news. Masasabi ko na ang fake news, yung dadana sila ng dada patungkol sa mga trolls, mga bayarang vloggers, mga fake news spreaders. Ha? Alam mo sino yung fake news? Yung mga nagsasabi nun. Eh wala naman pala kayong ebidensya. Wala naman ka pala kayong malinaw na ebidensya. Bakit ngawa na kayo ng ngawa pagdating sa mga fake news na yan? O pakinggan po ninyo, ang may trolls ay si Bobong Marcos. Oy, Vlogger Claire, hindi ka ba natatakot sa pinagsasabi mo yan, ha? Hindi ka natatakot, ha? Dapat ang mga palengkera, ang ginagawa sa mga palengkera na mga empleyado ng gobyerno, alam niyo po dapat ang ginagawa sa mga palengkera ganyan? Dalhin sa palengke at doon mo sila patirahin. 2016 pa eh, malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016, nagpo-protesto tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na drone army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself, Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army na. O, di ba? Libo-libong troll armies tapos meron silang 3 leaders. Oy, Vlogger Claire! Di po ba mga kareaksyon? Yan po ay lantarang pinagmamalaki pa ni Bobong Marcos na siya ay may troll armies. Ngayon, itong si Vlogger Claire at saka itong si Barbers, na hindi siya sangkot sa kalakaran ng droga sa Surigao, hindi ako naniniwala doon na sangkot siya. Pero po Pilipinas, anong magagawa ko, Barbers, kung naniniwala sila? Kahit sabihin kong hindi totoo yan, hindi totoo na sangkot si Barbers sa mga drug syndicate sa Surigao. Kasi nungalingan yan, pero lahat ng Pilipino ay naniniwalang sangkot ka. Ano magagawa ng isang katulad ko? Wala! Wala! Ito mga kareaksyon, pakinggan naman natin to. Ito ang pinakamalupit mga kareaksyon. Ito, pakinggan po natin. Dante, sino ang naghain ng petisyon na yan at ano ba ang nais niyang linawin ukol sa proseso ng impeachment? Magandang tanghali, Ella. Hindi talaga sila tumitigil. Meron na naman pong nagpunta sa Supreme Court para matuloy ang impeachment. Bakit hindi pa kasi ninyo ituloy? Alam po ba ninyo na si Palaka tsaka si Kilay ay magkaibigan. Pero bakit din para yatang hindi tinutuloy ni Kilay ang impeachment? Bakit? Natatakot ba yung mga yan? Bakit hindi pa nila pagbigyan ang mga nananawagan sa impeachment? Ako, personally, tuloy niyo na yan. Para matapos na ang usapan. Para makita nyo kung anong hinahanap ninyo. Para makita nyo kung anong mangyayari sa buong Pilipinas. Kapag patuloy yung pinastos, in-impeach at in-impeach na naman dyan sa Senado ang ating VP Sara Duterte, ay makikita ninyo ang Ito mga kareaksyon, tuloy po natin. Isang pribadong individual at guro ang nagtungo nga sa Korte Suprema kanina. Naghain ito ng petisyon na humihiling ng declaratory relief o paglilinaw sa Korte tungkol sa kung ano ang interpretasyon nila sa salitang forthwith patungkol sa proseso ng impeachment case. May mga magkakasulungan niyang pakahulugan kasi dito, tulad ni Senate President Francis Chis Escudero at mga legal expert na may kinalaman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ako po ay sa gitna and inaantay ko lang po, or gusto ko lang po mangyari, ano nga ba yung magiging interpretation ng Supreme Court? Kanino na naman kaya asong tumatahol-tahol yan? Kanino aso yan? Bakit ang nga yung aso dyan? Meron
Kaso kumakahul-kahul. Nasa Supreme Court. Mga ka-reaction, anong ginagawa niyan? Sino na naman ang nag-utos yan? Sino na naman ang nag-utos yan? Tuloy. Nais din itong malaman kung maaari pa ba na mula sa 19th Congress ay tatawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress. Dahil din kung hindi ba nalabag ang karapatan mismo ni Vice President Sara Duterte pagdating sa isang speedy trial bilang isa niyang taxpayer at rehistradong butante ay may karapatan siyang dumulog sa Supreme Court. Naniniwala siya na ang korte lang ang makakasagot sa mga isyu na kanyang nais na maliwanagan. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Alam po ba ninyo na natatakot silang i-impeach si VP Sara Duterte? Hindi ako naniniwala ako natatakot silang i-impeach si VP Sara Duterte. Unang-una, kung talagang gusto nilang i-impeach si VP Sara Duterte, kung hindi takot ang Malacanang na i-impeach si VP Sara Duterte, at magkakaroon ng impeachment, alam po ba ninyo kung anong mangyayari? Ngayon, kapag halimbawa naman mga ka-reaction, hindi nila tinuloy ang impeachment at hindi na-impeach si VP Sara Duterte, Happy New Year sa inyo lahat. Happy New Year sa inyong lahat! Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin ito. Patakin nyo yan, ha? Merong mga nananawagan na bakit hindi nyo tinutuloy yung impeachment? Bakit hindi nyo tinutuloy? Merong nananawagan na wag nyo tuloy. Mali yan, mali yan, mali yan. Di ba? Ganun. Sino ang natatakot? Ang mga vote, sana po ay wag i-connect ang mga voting machine sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Matapos ang bahan ng reklamo ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidato sa pagka-vice alcalde ng Reyna Mercedes sa Isabela na si Attorney Gerald Harold Paz Respicio dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa mga makinang gagamitin sa 2025 elections. Naglabas ito ng panibagong video sa kanyang social media account na sinasabing konektado umano sa internet ang automated counting machines o ACMs na gagamitin sa halalan bago pa magsimula ang botohan sa mismong oras ng botohan hanggang sa pag-print ng election returns. Anya, malinaw na may panganib na mahack at mabago ang source code ng makina. Pakiusap nito sa COMELEC, pakinggan siya sa kanyang concern o ipinapahayag. Ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay huwag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Sagot naman ni Di ba mga ka-reaction? Big deal ba yun? Big deal ba yun, ha? COMELEC Commissioner? Big deal ba yung hinihingi ng tao na yun? Na huwag i-connect sa internet dahil posibleng magkakaroon ng malawakang dayan? Big deal ba yun? Hindi, di ba? So, bakit hindi nyo binibigyan ng big deal yun? Tumutulong lang yung tao. Tumutulong lang sa ating bayan yung tao. Nilalagay niya ang kanyang sarili para baka naman kaya naman nagalit ang COMELEC dahil nahuli sila. Hindi kaya baka naggalit ang COMELEC dahil nahuli sila. Bago pa nangyari yung krimen, ay nahuli na. Kaya naman, ano kaya sinabi ni Commissioner? COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi totoo na konektado sa internet ang ACM. Sa katunayan, maaari nga na hindi nila ito i-connect kahit sa kuryente dahil may sarili itong baterya na tatagal ng mahigit 10 oras. Lahat po ng kung saan pumupunta ang COMELEC na nag-demo ng buong bansa mula December 3 hanggang January 13. Nakita niyo ba nakakapit siya sa kahit na anong internet connection? Di ba nakakapit lang siya sa kuryente na minsan tinatanggal pa kahit tanggalin ang kuryente, di ba gumagana? Dagdag pa ni Chairman Garcia, ikukonekta lang sa isang private na internet ang ACM kapag tapos na ang botohan at nakapag-print na ng election returns. O yun pala eh. Yun naman pala dapat pinaliwanag nyo na lang kay attorney yun. Pero base kay attorney, base sa kanya, nakita niyo yung demo. Yung demo merong internet connection. Kaya naman siya nagngangawa. Kasi nung nakita niyo yung demo at nagtanong siya, posible po kasi mahak yan. Dahil sa internet connection na ilalagay niyo dyan. Ang magagawa po natin dyan,
Pagkatapos na lang ng bilangan at na i-print na yung official return, doon na lang po ninyo i-connect sa internet. Mahirap ba yun? Mahirap po ba ang inihingi ng mamang ito na si Attorney Harold? Hindi, di ba? O, anong big deal doon? Ano yung big deal doon, Commissioner? Ang election returns ay ibibigay sa mga majority o minority political party, election watchdogs at iba pa, sapagkat ito ang pinakabatayan kung ang naipadala sa iba't ibang server o canvassing area ay tugma sa galing sa isang presinto. Yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan, yan po ay fake news, mali po yan. Wala pong pinagkakapitan yung makina mula umaga hanggang sa gabi. Kung hindi, siya po'y kakapitan lang na USB. Kapag ka nakapag-imprenta na ng election returns na siyam, at yung isa doon sa siyam ay ipapaskil na sa mismong labas ng presinto. Uy naman pala eh. What's the big deal, Ben? Bakit kailangan yung mag-file ng disqualification kay Attorney Harold? At bakit kailangan ninyong ganyan-ganyanin, ha? Gipit-gipit din ang tawag, ha? Eh, di sabihin nyo, Attorney Harold, salamat sa concern mo. At tama yung sinasabi mo, pwedeng ma-compromise ang voting machine. Di ba? Thank you. Pero walang internet na na-connect dyan. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Magmamapanya na po kayo. Tapos. Di ba? Eh baka naman kasi meron kayong gustong gawin. Di ba? Eh nahuli kayo. Eh ngayon, pinapadisbar ninyo, pinapatanggalin nyo ng PRC retirement katulad ng kanyang accountancy, dinidisqualify nyo bilang Vice Mayor, ano ba yan? Di ba, hindi nyo ba pwedeng inform si Attorney Harold ng may sense? Di ba? Ididimanda ka agad? Nanindigan ng COMELEC na tuloy ang kanilang pagsasampa ng bukod na kasong disqualification laban kay Respicio dahil sa mapanganib anya itong pahayag patungkol sa halalan. Dantiamen to UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Galing. Ang galing po yun. Ang galing po ng COMELEC yun. Yung tao nagmagandang loob lang. Pagkatapos magmagandang loob ng tao, tinira ng tinira. Kung ano-anong kaso ang sinampa sa kanya, cyber libel, bla bla bla. Pwede sabihin nyo, wala, tapos. Di ba kaya alangan, at tinatawag yan, PR yan. Publicity yan. Ito, pakinggan po ninyo to, pakinggan ninyo to. Ay, tingnan po ninyo to, pasahin po natin, ha. At tasag ko yan, Hi! Hoy! Chihuahua! Ang galing mo, Chihuahua. Si Chihuahua po ito, mga karyaso, tumatahol na naman. Ayan, Oh, Chihuahua! Au, 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 au! Oh, Chihuahua! Au, 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 au! Di ba, mga karyason? Solid yung evidence natin. Laban kay BP Sara. Lahat naman yan ay intact. Once na na-convict na po siya sa impeachment, pwede naman po kasuhan sa ombudsman ang ating vice presidente dito po sa mga kasong ito sa atin po kasing saling ang batas, dalawa lang ang magiging desisyon ng impeachment court. Diba? Diba mga karyason? Lahat naman yan ay intact. Ang galing ng mga karyason. Ang galing po. Ang galing po niya no, ni Chihuahua. Ni Chihuahua. Ito mga karyason. Ito naman ito po. Galing ni Chihuahua no. Ito. Ayan dito Chihuahua, may problema ka naman sa pag-iisip? Tanong lang, nadidepress ka naman dahil alam mo, talo ka na, Chihuahua? Meron ba something wrong dito? Sa kukunat mo meron? Tanong lang, matagin mo yung Chihuahua, ang galing mo no? Meron ka bang problema sa pag-iisip, Chihuahua? Tanong lang. Di ba, gago ka ba, Chihuahua? Gago ka? Ay, naku po, Chihuahua yan Posibleng ipababalik kay BP Sara ang mga misuse public fund. Utang lang yan, Chihuahua. Saan mo galing yung mga idea na yan? Saan mo galing yung mga idea na yan? Talagang ano kayo, no? Talaga suicidal ka na.
suicidal, bagay kong patay, muna yan na, balik mo yung pera, bibisa ka. Solid yung evidence natin, intact, mayroon na rin tayong mga documentary evidence or like yung PSA report. So lahat naman yan ay intact. PSA report, hinahanap doon si Piatos, si Mary Grace Piatos, hinahanap doon at yung iba pang mga personalidad doon sa tinatawag nilang yung confidential fund. Pati yung PSA, meron daw silang PSA. Oy, Chihuahua, hindi kita minumura. Hindi